Nako mga kababayan, pati nga itong si Captain Dado ay nagbigay na rin ng pahayag dito sa isiniwalat ni Saldico. Kung bakit nga ba daw nagsalita si Saldico. Sa palagay niya daw ay baka daw sa pamilya ni Saldico kaya ito'y nagsalita na rin, no? At isiniwalat na ang lahat mga kababayan dahil natatakot si Saldico na baka ay madamay din itong pamilya ni Saldico. Kaya ito yung pahayag ni Captain Dado. Pakinggan natin mga kababayan. So ito na. Siguro napag-isip-isip ni Saldico na nilaglag siya eh. Unang-una okay naman, di ba? Pinatakas siya, pinaalis siya, hindi siya nahabol. Nakaalis siya, pati yung kanyang mga air assets na nakaalis sa Pilipinas. So there is really an attempt to let him go. Di ba? Dapat nung pa lang, nung unang-unang investigasyon ng Blue Ribbon, ay hinarang na kagad, whole departure order, tapos nung cancel kagad yung passport para walang ano. Kasi bago naman mag-Senate, Blue Ribbon na investigation, meron ng mga ano yan, meron ng mga talking points kung ano yung pag-iimbestigahan. Pero hindi nangyari. So, nung umalis siya, nakaalis siya, okay pa ang buhay niya. Pero, tinablan siguro ng takot na kahit saan lupalop ka, ay hahanapin ka namin. Tutuntunin ka namin. Magpadalang kami ng mga one team ng tao, 7 o kahit 20 tao, hahalugugin ka. Ang daming OFW all around the world. Kahit saan ka pumunta, kahit saan kang kuweba magtago, kahit saan Bartolino ka pumunta, ay matutuntun ka at ituturo ka sa amin. We will work with Mossad, Israeli intelligence, Japanese intelligence, Chinese, US, CIA, Russian intelligence, lahat na intelligence network para matuntun ka at maibalik ka because these countries will sympathize with the Filipino people dahil sa bilyon-bilyon nga ang nakulimbat. At itong mga bansa na to, galit din sila sa mga kurakot at binibitay din yung mga kurakot sa kanila, no? Nagkakagulo nga yung ibang bansa para lang doon sa mga rally, yung ano na yan, mga rally nila. So, yun. Ngayon, natuntun siguro niya, natakot siya for his life and his family. Yun ang weakest link, pamilya niya. So, naisip niya, kung ilalaglag niyo ko, ilaglag ko kayo. So, yun nga daw mga kababayan, yung kahinaan daw ni Saldico, baka itong pamilya. Kaya, ayun, nagsalita si Saldico at yun, nilaglag na mga kababayan yung pinaka di umano'y mastermind mga kababayan. Kaya he made a statement. Maybe there was fear for his life na pati yung kakampi niya, birehin siya. Yun, mahirap yung pagka-guilty ka eh. Pagka-guilty maandar ang utak mo eh. Hindi ka makatulog, yung gano'n. Kita niyo, pumayat nga yung tao. So, yun yung ano. Now, granting na totoo yung sinabi niya. Doon tayo, granting na totoo muna. Kung totoo yung sinabi niya, delikado si Marcos implicated na kaya all the more dapat ang Malacanang kung si Marcos ay not guilty, malinis. Ang peg nga nila eh, the only president na nag-expose ng matinding korupsyon sa Pilipinas. Siya yung naghahabol. Which is wrong, di ba? Sinabi ko, the previous vlog, nauna pa si Corazon Aquino, di ba? Kinrate niya yung PCGG, Presidential Commission on Good Government, para bulin yung mga ninakaw ng Marcos Sr., kanyang pamilya, ng kanyang mga kaibigan, associates, relatives, friends, etc. At na-freeze lahat yun with the help of other countries, frozen. Yung ibang countries na nag-freeze ng assets to a very secret, ay hindi na rin pinalam na merong pera doon. Ngayon, ang pinahawakan lang ng Pilipinas ay yung mga naiwanan na mga certificate, yung mga xerox, mga ganun ba, na katibayan at may mga nag-surface na mga witness. So, yun yung ano. Tapos si Noynoy Aquino, ang nagsasabi niya na Truth Commission, in-rate niya, executive order niya. So, not only Marcos
pati si Digong Duterte, tigang na tigang ang mga korap ng panahon ni Duterte. Sabi nga niya, a whiff of corruption, tanggal ka. Although we had a hard time fighting corruption because during the Aquino administration, aminado si Aquino, it was deeply rooted. Kaya he formed the Truth Commission para maiharap sa investigasyon, malaman yung katotohanan ng taong bayan, malaman yung katotohanan para mapanagot. Accountability, panahon pa ni Noynoy Aquino, nung time na yun. Mula pa noon kay Cory Aquino hanggang kay Duterte, bago si BBM, meron ng acceptance na talagang grabe ang kurakot, no? Grabe. So, the past presidents did something about it. And hindi nawala, at ngayon, from dati panahon ni Cory Marcos Sr., butike. Kung ititignan mo ngayon sa magnitude ng mga ninakaw ngayon, butike, naging bayawak panahon ni Pinoy. Nakontrol yung paglaki noon. Panahon ni Digong. Tapos ngayon, buwaya na. Naging buwaya na. Lahat sila, pare-pare na buwaya. May malaking buwaya. May Asian crocodile. Anak ng toko, ayan. So, kaya, nung na-expose, na-fact-check sila ng langit, na ang daming flood control na pinagmamalaki ni Marcos sa kanyang zona na 5,500 and then total na nga niyan, simula nung naupo siya, 9,000, almost 9,900 flood control projects. Pero nasaan na? Ba't binaha tayo? Ang dahilan nila ngayon, climate change. Kaya nga, nung bumulagta na maraming substandard, walang bakal, simento lang, panay lupa ang pundasyon, tapos noon, merong wala talaga, matatamaan ng Marcos, kaya lumabas siya sa Bulacan, inspection, tapos kunwaring galit. Yun yung mga pangyayari, kitang-kita naman natin, wala, hindi naman mapagkakailayan. Tapos ang narrative nila, si Marcos ay nagagalit sa nangyaring maya naman kayo. Yun ang sabi niya, di ba, sa Congress. Pero hindi niya sinasabihan yung sarili niya. Ngayon, yung revelation ni buhayang ko ay lumilitaw na si Marcos is into it. Kaya matindi itong problema ngayon ni Marcos. Matindi. Question. Yung testimonya ba ni Saldico is enough to bring down President Marcos? Given yung statement a few days, 2 days before the rally, a rally that there's an expectancy of about 2 million people. Different church groups magrarally. Iba, bastos nga eh. Sinasabi ng ibang nagko-comment na pro-Marcos ay mga mga kulto, no? Grabe, mga bastos din eh. Bigyan nyo na respeto dapat yung hayaan natin sila. Yung mga church group because may mga paniniwala sila at may takot sila sa Diyos, no? Itong mga naninira na to, hayaan natin sila mga kababayan. Kasi Diyos din yung tatapik diyan sa mga yan eh. Diyos din ang magpaparusa sa mga yan. Yung mapanghusga ba? Mahilig manghusga lalo na sa mga religious ng iba. Hindi, ayaw na lang nilang respetuhin mga kababayan. Kundi, sinisiraan pa nila. They are going to spend yung time nila, Sunday, Monday, Tuesday, weekday pa, no? Just to show yung kanilang indignation, yung kanilang sigaw na ayaw nila ng corruption. They just want good governance. Yung iba ay sumigaw ng Marcos resign. Tignan natin kung mababago yung kanilang initial na tokis-tokis na walang sisigaw sa INC ng Marcos resign. Anti-corruption lang. Tingnan natin with this exposure. Granting na totoo yan, will it change yung outcome ng rally, na peace rally, na peace lang ang mangyayari? Will it change? Or will it be enough
to change the mindset of the key elements in the reforms na kailangan natin. The people involved, like the armed forces, led by Omet Browner, and the PNP, led by Nartates. No? Pero nagsabi na si General Browner na hindi sila lalahok sa any coup d'etat, any mutiny, or any tawag doon, na junta. Yan, sabi niyo yan, ha? Sabi niya, malinaw, ha? Sabi niya yan. Pagka naghunta kayo, sesante namin kayo, pare-pares kayo, sesante, walang pensyon. Imbestigahan pa namin kayo. Sinabi niya yan, nag-statement kayo, wala kayong junta ang gagawin. So, we're taking you hook, line, and sinker na wala kayong gagawing junta. Okay? Maliwanag yun. Kasi the moment na maghunta kayo, magre-rebelde kami. Okay. So, nasa na tayo ngayon? Ang gulo ng Pilipinas, nagsasabi iba na AI generated. Yun yung depensa nila. Imbis na sabihin nyo sana na AI generated, dapat binira ninyo yung content. Hindi totoo yan. Ano yung ano mo? Naglabas pa siya ng mga version. Tinatawag niyang ebidensya, mga resibo, etc. Blurred naman. Tinitingnan ko, hindi ko makita yung ano, hindi malinaw para sa akin. So, ewan ko, bahala na ka yung iba na mag-research tignan. Ang sa totoo lang, yung tao, hindi na mahalaga sa tao yung detalye. Ang mahalaga is yung nagsalita ang ko na dinadamay ang Marcos at Romualdez. Nung mga hearing, nagagalit yung tao kasi doon na papunta yung usapan, pati yung testigo na si Gutesa, sinasabi naghahatid sila ng mga maleta, mga basura, doon sa Malacanang. Sabay, tigil. Tigil. Resign si Lacson. Ngayon, balik si Lacson. Na sinasabi ngayon, hindi niya tatawagin si Ko. At baka kung ano-ano daw sabihin. Come on. In aid of legislation, imbestiga, Blue Ribbon. Blue Ribbon Committee Investigation, Chairman. Hindi niyo tatawagin yung si Saldico na nagsasalita ngayon. Ano pa kayo? Pinalilitaw niya yung kulay ninyo eh. Ano ba kayo? Bayad ba kayo? Imbestigahan nyo lalo talaga dapat si Saldico. Kasi kung hindi nyo imbestigahan yan, ang tao sa kalsada mag-iimbestiga. Gusto nyo ba yon? Sa kalsada mag-iimbestiga ang tao. Lahat kayo, kuhanin kayo. Lipulin kayo lahat ng tao. Huliin kayo lahat ng tao. Lahat ng general, damay. Lahat ng cabinet, damay. Congressman, senator, lahat kayo, huliin. Presidente, damay kayo lahat. Imbestiga kayo ng tao. At magtayo ang tao ng korte sa kalsada. People's Court. Walang magagawa ang Supreme Court. Walang magagawa. Bakit? Nag-people power nga. Mag-declare ang tao na revolutionary government mag-declare ng martial law ang tao All government authority emanates from the Filipino people. Yung power ng korte, yung power ng executive, yung power ng legislative, galing lahat sa tao. We, the sovereign Filipino people. And umaabot na doon yung utak ng tao. Umaabot na doon yung pagkakaintindi ng tao. Huwag nyo kami linlangin. Ganun ang ano ng tao. Quiet. Ganun ang ano ng tao. Kaya nga, ay. So, anong take nyo sa sinabi ni Ko? Ano ang inyong pananaw sa sinasabi ni Ko? Mali yung sagot ni Auntie Claire. Dapat ang binira niya yung content, yung sinasabi. Gago pala tong Ko na to Congressman siya, he should be responsible enough not to make those statements. Dapat ganon. Kung ako ang nasa position mo, Auntie Claire, ganon sasabihin ko. Kahit hindi ko alam yung kwento niyan, kahit ano, trabaho mo yan, sinusweldohan ka na protektahan mo yung presidente mo.
Hindi, alanganin ka eh. Kasi, alam mo, na guilty yung presidente mo. Hindi mo maalaman, ang hirap lunukin, ang hirap bigkasin, ang hirap isipin, kung ano yung sasabihin mo. Kaya yun ang sagot mo, AI generated. Yun na lang ang naisip mo. Imbestiga na NBI kung AI. Tarantado, anong AI generated? Whether or not AI generated yan, whether totoo yan, ang mahalaga doon, right away, sinabi mo dapat, as the PCO, hindi totoo yan. Huwag kayo nagpapaniwala dyan, hibang yan. At talagang dapat pauwi na yan. Kasi namin yung passport niyan para pauwiin, exchange program, dalhin yan dito. Dalhin na yan dito. Para hindi na yan na magsalita ng ganyan. Magsalita ka sa harap ng Senate, ng Congress, imbestigahan ka. Ganon. Dapat ganon naman talaga. Wala kayo atang balak ipalabas talaga yung katotohanan. Kaya lalo nagagalit ang tao. Kaya lalong nagsasabi, nag-iisip ang tao na totoo ang sinasabi ni Saldico. You see the damage. Yung barko ni Bongbong Marcos, palubog na. Siya yung kapitan eh. El Kapitan, Bongbong Marcos. Lubog na yung barko mo. Naku. Abandon ship na yung iba. Kaya nagkaganyan yan, inisip ni Saldico, nilaglag niyo siya. Kaya nararapat lang, dapat lang, ilaglag din kayo. Because he felt, no one, ba't ako lahat nito? Magkano lang ba yung porsyento ko? Mas malaki yung porsyento nyo, mga animal kayo. Yun yung umaandar sa utak niyan. Pare-pares kay guilty eh. Tapos nun, bakit ako? Tapos papapatayin nyo ko? Umandar sa utak niya yan. Papapatayin nyo ko? Ngayon nagtatago ako, kayo hindi. Kayo, hindi makukulong. Akong hinisabi nyo, ikukulong, putangin ninyo. Kaya nagsalita siya. Self-preservation is a human act. A human trait. Self-preservation, survival. He's doing it for his own survival. Papuntayin niya dito sa Pilipinas, papatayin yan eh. Punta ka dito sa Pilipinas, paglabas mo sa tarmac, para kasi Ninoy Aquino, hero ka siguro, no? Naku. Paglabas sa Parang totoo yung post ni ni kakapost lang ni Kiko Barsaga na baka pag pinauwi daw sa Saldico, parang ano ba yung post ni Kiko? Sabi niya sa post niya, pinapauwi daw ni President BBM si Saldico. Tapos sabi niya, parang alam ko na tong senaryo na to sa airport. Parang ganun na kabayan. Parang mangyayari to katulad ng kay Ninoy Aquino. paglabas mo, bang! Patay ka. May sniper. Magagalit lalo yung tao. Kahit ano kasi gawin ng kahit anong gawin ng Marcos administration, kahit sino pa yung magagaling kung meron kang mga magagaling na mga tao dyan na magsasalita para sa iyo, mag-iisip para sa iyo, karamihan ng mga bobo naman, palubog yung barko mo, Marcos, palubog. Anong gagawin ng kapitan pagka palubog yung barko? Di ba? Sigaw ka, abandon ship. I-save mo yung mga pasahero mo. Hindi mo gagawin eh. Wala ka ng pakialam sa Pilipino eh. Wala. You will always preserve yourself because you lack the character of being a president. You lack the character. Mali ang palaki sa'yo ng ina mo at ng tatay mo. Sad to say. Sad to say. Mali. At kami, binoto ka namin over a... So ayun mga kababayan, anong pahayag nyo dito sa isiniwalat sa pahayag ni Captain Dado na palubog na daw itong barko ni PBBM. So, ano ang pahayag nyo dito? Dahil nga dito sa isiniwalat ni Saldico mga kababayan na idinawit siya pati si Martin Romualdez. So, magbigay po kayo ng komento mga kababayan at sa mga bagong pasok dyan, pasubscribe din ng ating channel. Maraming salamat po. Hindi na po natin tatapusin. Mahaba na po yung video ni Captain Dado. Kumuha lang tayo ng konti. So, yun po. Maraming salamat po mga kababayan.